Hey, what's up? This is VJ Villafuerte and ngayon titingnan natin yung top 10 calculators na pwede nyo magamit sa high school, college, or even sa board exam. Sa bawat calculator din na nandito, sasabihin ko kung pwede ba siya sa specific board exam na yon. So for example, if civil engineering or mechanical engineering ka, pwede nyong gamitin yung highest rated calculator na nandito. So start na tayo. For 10th place, we have this calculator, the Casio FX 570MS or 991MS. So ito yung itsura niya dati, pero recently lang nagkaroon siya ng redesign and ganito na siya ngayon. So this calculator has almost complete functions. Meron na siyang shift solve, differentiation, integration, matrix, vectors, lahat ng yun. Pero ang main disadvantage niya is linear lang yung display niya. So kapag mag-i-input kayo ng fractions or other complicated equations, medyo mahirap siya i-format dito. Pero nonetheless, kapag sanay naman kayo sa linear display, pwede nyong gamitin ito. For 9th place, we have the Casio 82EX or 350EX. So compared to the previous calculator, medyo mas konti yung functions nito. Wala siyang shift solve, wala rin siyang differentiation, integration, matrix, or vectors. So bakit ko siya nirank higher than the 991MS? That is because meron siyang textbook display. So kung meron kayong complicated equations or fractions, mas madali nyo siyang matatype sa calculator nyo. And personal preference ko lang, kung mamimili kasi ako between more functions and ease of navigation, mas pipiliin ko yung pangalawa. Next, for top 8, we have the Texas Instruments TI-36X Pro. So, for some of you, medyo bago siguro yung calculator na ito or hindi nyo pa siya naririnig. Pero this calculator has almost complete functions. So, meron siyang shift solve, differentiation, integration, and on top of that, textbook din yung display niya. So, hindi kayo mahihirapan mag-input ng mga fractions. Ang disadvantage lang ng calculator na ito is yun nga, medyo unfamiliar siya. So, most likely, ikaw lang yung gagamit nito among your classmates. So, ibig sabihin, kapag nagpapatulong ka sa kanila or kung nagko-compare kayo ng methods, medyo mahihirapan pa kayong i-navigate yung calculator na ito. Meron siyang learning curve. And isa sa pinaka-importanting considerations talaga on buying calculators is that parehas dapat sila ng interface or pag-navigate as yung mga kasama mo. So, kapag most ng kaklase nyo ay ganito yung arrangement ng buttons, mas madali sila makikipag-communicate with each other, mas madali sila makikipag-compare ng methods nila, whereas kapag ganito yung arrangement ng buttons nyo, medyo hahanap-hanapin nyo pa. And for 7th place, we have the Carse KC-S991. So, mas unfamiliar pa siya kaysa sa previous calculator natin. Bakit natin siya nirank higher? So, first, tingnan muna natin yung functions ng calculator na ito. Meron siyang almost complete functions din. So, merong shift solve, differentiation, integration, everything na kailangan yung hanapin. Also, slightly na mas mabilis yung shift solve speed niya kaysa sa Canon and sa Olympia. And on top of that, familiar yung interface niya. So, kung yung most ng classmates nyo ay gumagamit ng Casio, hindi kayo mahihirapan makipag-compare ng methods kasi same lang din yung navigation ng calculator na ito. Ang disadvantage lang ng calculator na ito is medyo mahirap siyang hanapin. So, nahanap ko ito sa Shopee and I think sold out na siya ngayon. And for 6th place, we have the Olympia ES570 ES Plus. So, may ginawa na akong full review about this calculator. Pwede nyong i-check yon sa link na ito. So, to give you a summary lang, almost complete na rin yung functions ng calculator na ito. So, meron siyang shift solve, differentiation, integration, pag-solve ng 3x3 equations tulad ng previous calculators natin, and on some cases, mas mabilis pa siya sa Canon F789 SGA. Ngayon, take note din na if you're taking the Aeronautical Engineering Board Exam, ito na yung best calculator sa listahan nila, and kapag Civil Engineering Board Exam naman yung kukunin nyo, ito yung second best calculator for that. And on top of that, mas mura siya sa Canon F789 SGA. Pero ang main downside lang niya is again yung accessibility. Medyo mahirap din ito hanapin sa mga bookstores and mahanap nyo lang talaga sa Shopee or Lazada. And even doon, sold out most of the time yung calculator na ito. And for top 5, we have the most popular calculator sa civil engineering. This is the Canon F789 SGA. So ito yung dating itsura niya, pero noong October 2021, naglabas yung Canon ng bagong version kung saan transparent yung kanyang likod. So this is due to the request ng PRC kasi meron daw nangyaring incident noong isang board exam kung saan nilagyan ng SIM card yung calculator na ito. So minodify siya.
Kaya ang ginawang measures ng PRC para ma-prevent yung incident ulit na yon is ginawang transparent na lang yung likod para makita agad ng mga proctor kung meron bang modifications na ginawa. So, tingnan naman natin yung functions na pwede nyo makita sa Canon F789 SGA. Again, almost complete yung functions niya. Meron siyang shift solve, meron siyang differentiation, integration, and ito yung first calculator sa listahan natin na kayang makapag-solve ng 4x4 equations. On top of that, meron siyang apps button kung saan dito nyo makikita yung additional functions niya tulad ng GCD, LCM, modulo, at summation. So, if you are a civil engineering student and gusto nyo nang pag-practicean yung best calculator na pwedeng gamitin for the board exam, I recommend na bilhin nyo yung Canon F789 SGA transparent version. Wala pa namang official announcement na yung transparent version na dapat yung gamitin nyo sa board exam, pero kung gusto nyo i-future-proof yung calculator na bibilhin nyo, yung transparent version na talaga yung pinaka marirecommend ko. Ang downside nga lang ng calculator na ito is medyo mabagal yung kanyang pag-shift solve. Pero kung mapapanood nyo yung TikTok videos ko, pinakita ko doon kung paano natin mamomodify yung equations natin such that mapapabilis niya yung pag-shift solve ng ating calculator. In fourth place, ito na rin yung pinakasikat na calculator sa engineering ngayon, and this is the Casio FX 570 ES Plus or 991 ES Plus. So, sa Facebook page namin, nagpagawa ako ng survey kung saan tinanong ko doon kung ano yung calculator na gamit nyo ngayon. And ito yung nanalo. So, nagkaroon din ng redesign yung calculator na ito at ito na yung itsura niya ngayon. This is the second edition ng 570 or 991 ES Plus. And you can't go wrong with this calculator talaga. Lahat ng functions na nabanggit ko previously ay meron yung calculator na ito. And on top of that, mabilis din yung kanyang shift solve. Also, ito rin yung pinaka-recommended gamitin na calculator for other engineering board exams na hindi civil and aeronautical. So, if for example, you are in mechanical engineering, if you're looking to buy a calculator na pwede nyong pagpraktisan at gamitin sa board exam, go for the 570 ES Plus second edition. So, ito yung walang solar panel. So, lahat ng calculators na na-mention ko so far ay yung mga pwede nyong gamitin sa board exam. Kung kayo ay nasa high school or college kung saan wala naman kayong restrictions sa kung anong calculator yung pwede nyong gamitin, ito yung top 3 na marirecommend ko sa inyo. Number 3 is the Casio FX991CW. So, ito yung latest release ng Casio sa lineup ng calculators nila. And as you can expect with its latest release, ito rin yung may pinakamaraming functions sa lahat ng calculators na nabanggit ko so far. So, ano yung mga functions na yon? Una, siya yung isa sa may pinakamabilis na shift solve. Mas mabilis pa ito sa 991EX. Aside from that, kaya rin niya makapag-solve ng 4x4 equations. Meron din siyang spreadsheet function. So, kung alam nyo mag-operate ng Excel, pwede nyo siyang gamitin dito. And kaya nyo makapag-store ng formulas sa calculator na ito. So, ano yung reason kung bakit sa top 3 ko lang siya nilagay? Una is that medyo unfamiliar yung button arrangement niya. So, kung nanggaling kayo sa 570 ES Plus, hahanapin nyo pa kung saan nakalocate yung mga functions na gusto nyong gamitin. Pangalawa is yung ease of access niya. May mga functions dito na mas marami kayong buttons na kailangan pindutin para magawa siya. So for example, kung gusto nyo mag-shift solve sa calculator na ito, ang gagawin nyo is you would press home, then down arrow, punta kayo sa equation, then nandito pa yung solver function niya, which is yung shift solve equivalent sa normal calculators natin. And in second place, we have one of the most popular calculators overall, and that is the Casio FX991EX. So, meron na rin akong full review dito. Pwede nyo siyang panoorin sa link na ito. And super solid ng calculator na ito. Kompleto na siya sa functions, mabilis yung kanyang pag-shift solve, and lahat ng functions na makikita nyo sa 991CW ay mahahanap nyo rin sa 991EX, except yung pag-store ng formulas. Pero, unlike the 991CW, familiar din yung interface ng 991EX. So that means if karamihan ng classmates nyo ay gumagamit ng 570 ES Plus, hindi kayo mahihirapan na i-compare yung methods nila dito sa 991EX kasi halos same lang sila ng navigation. Pero sa lahat ng functions na meron ng 991EX, it still pales in comparison sa top 1 calculator natin, and that is the Casio FX CG50. In terms of functions, meron siya ng lahat ng nasabi ko so far at madami pa, including yung pag-graph ng actual 2D and 3D equations, pag-solve ng geometry problems, spreadsheet na hanggang cell Z999,
up to 70 by 70 matrix operations, a full periodic table including yung mga details ng individual elements, and full list ng lahat ng kailangan yung constants para hindi nyo na sila kailangan i-memorize. In terms sa dami ng kayang gawin, full package na talaga yung FXCG50. And even nag-viral nga yung Facebook post namin na nag-feature ng calculator na yon. Pero despite all of the functions na meron yung calculator na ito, meron siyang tatlong downside. Una is that sa sobrang dami niyang functions, kailangan nyo ng learning curve para matutunan silang lahat. So may konting time kayong kailangan i-allot para i-navigate lahat ng functions na meron yung calculator na ito. Pangalawa, this calculator requires 4 AAA batteries to power yung LCD display niya. So, hindi siya yung nakasanayan natin na solar power. So, ma-expect nyo na less yung battery life niya compared sa ibang calculators na nandito. Or, kailangan yung i-recharge yung batteries nyo palagi. And lastly, compared sa lahat ng calculators na nandito, medyo mahal yung CG50. This ranges from 5,000 to 10,000 pesos. And if you're just looking for a calculator na sufficient na sa mga exams and assignments nyo, ang pinaka marirecommend ko pa rin is the 991EX. And that's it. Hopefully nakatulong yung video na ito sa pag-decide nyo kung anong calculator yung bibilhin. You can watch yung other videos ko sa YouTube for a more in-depth review on some of these calculators. And as always, don't forget to subscribe. This is VJ Villafuerte. Thanks for watching.